Life After Prison. By Silence You. Kabanata 401. Imposible. Dahil sa gulat sa kanyang narinig, agad na nakabawi si Stanley at nagtanong ng may pag-aalinlangan. Tatay, sigurado ka ba? Baka nagkataon lang. Ngumiti si George. Hindi ko ito naisip bago ito. Habang tumatakbo tayo ngayon lang, naisip ko yung mga yon. Ang mga taong iyon ay nakasakit din kay Severin noong nakaraan. Sigurado akong hindi ito nagkataon. Pabayaan mo na lang si Severin. Nag-aalangan na tumango si Stanley. Oo, tatay. Hulaan ko, pagtitiisan ko siya. Galit pa rin ako, pero wala akong magagawa. Humalaklak si George. Hihihi. Magiging okay tayo. Lumalago na ang pamilya natin sa kapangyarihan, at maya-maya ay gugulong na tayo sa kayamanan. Magiging mas mabuti pa tayo kaysa dati. At saka, hindi pa opisyal na ibinalita ng lola mo na si Dayan ang magmamana ng ating ari-arian. May pagkakataon pa tayo. Sandaling huminto bago nagpatuloy si George. Makinig ka na lang sa akin. Imbes na makipaglokohan ka kay Severin, dapat kang humiga at samahan mo ako sa mga fishing trip. Kung magiging maayos ang kalagayan at lumago ang ating ari-arian, baka mag-iwan ang lola mo ng mga ari-arian para sa atin. Mas maganda pa rin ito kaysa sa dati natin. Nakuha mo ba? Lumiwanag ang mukha ni Stanley sa naiintindihan niya. Nakuha ko, tatay. Hindi na ako mahuhulog sa mga panlalait ni Severin. Matatawa rin ako sa mukha niya. Tumango si George. Yan ang espiritu. Tumawa ka lang. Iiwan ka rin niya sa huli. Tinapos ng dalawang lalaki ang kanilang pag-uusap at naligo. Samantala, nakasimangot si Zachariah Ballard sa pagkadismaya habang nakikinig sa ulat mula kay Claude Emeraldo. Ano ang dapat nating gawin, Mr. Zachariah? Ang hamak na si Larry doon ay hindi tumupad sa kanyang pangako na magbabayad ng kanyang buwis, at inatake pa niya ang mga Chavez at kinuha ang kanilang ari-arian. Siya ay nakikipag-away sa iyo. Matapos ang kanyang malapit na pagdalisdes sa kamatayan noong nakaraang araw, sapat na si Zachariah. Nagpasya siyang isuko ang kanyang pakikipaglaban para sa kapangyarihan, dahil naisip niya na mayroon siyang sapat na kayamanan upang magretiro at mamuhay ng masaya sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Kahit na ang pagtaas ng kapangyarihan ng Draco Hall ay ang pinakamaliit sa kanyang mga alalahanin, nag-aalala pa rin siya sa lumalaking ambisyon ni Larry doon. Higit sa lahat, natakot siya na may gawin ang Draco Hall na kakilakilabot sa kanyang pamilya. Gayunpaman, alam din niya na siya ay magdaranas ng kakilakilabot na pagkalugi kung siya ay gagantay laban kay Draco Hall. Hindi niya gustong mangyari iyon. Mr. Zachariah. Mr. Zachariah. Biglang tumakbo ang isang medyo may edad na lalaki sa main hall. Anong nangyayari? Naiinip na tanong ni Zachariah habang sinusubukang itago ang kanyang pagkabalisa. Humihingal ang lalaki habang inihahatid ang kanyang ulat. Ang aming mga taga-manman. Tinawagan lang kami. Sabi nila pagkatapos kunin ng Draco Hall ang ari-arian ng mga Chavez, ibinigay nila ito sa mga Shanahan. Ano? Bakit binigay ng Draco Hall ang kanilang ari-arian sa mga Shanahan? Anong nangyayari? Lalong naguluhan si Zachariah Ballard. Life After Prison. Kabanata 402. Kakaiba iyon. Bakit binigay ng Draco Hall ang isang mahalagang ari-arian sa mga Shanahan? Napakunot-noo si Claude Emeraldo nang makitang nakakalito ang balita. Nagpa siya ang isang guardian na nag-iisip sa malapit na magsalita. Sir, posible bang ibinigay nila ang ari-arian sa mga Shanahan dahil natatakot sila sa ating paghihiganti? Isang kalahating pusong ngiti lang ang naibigay ni Zachariah Ballard. Posible iyon. Gayunpaman, ang pagkuha sa isang ari-arian ay hindi isang madaling gawain. Kung natatakot sila sa ating paghihiganti, bakit pa nila ito inabala? Nag-isip muna si Claude bago sumagot. Sa palagay ko nakuha ko na. Hindi ba isa si Severin sa mga miyembro ng Draco Hall? Ibig sabihin, maaari pa ring humawak ng pag-angkin ang Draco Hall sa ari-arian nang hindi nagbabayad ng buwis nito sa iyo. Iyan ay isang magandang plano mula sa kanila. Nakangiting nagpatuloy si Zachariah. Hindi nila ibinibigay ang ari-arian sa mga Shanahan, hindi si Severin.
Wala kaming ideya kung sino ang kukuha sa ari-arian ng mga Shanahan sa hinaharap. Si Zachariah Ballard ay hindi nais na palakihin ang sitwasyon sa isang away. Pagkatapos ng lahat, kailangan niya ang tulong ni Severin para mailigtas ang kanyang pamangkin. Isang araw na ang lumipas, at ang oras ay tumatakbo na. Hindi niya kayang makipag-away sa mga miyembro ng Draco Hall, na tanging pag-asa niyang mailigtas sina Lynette at Keegan. Higit pa rito, minsang nailigtas ni Severin ang kanyang buhay ng walang kondisyon. Hindi siya handang suklian ang kanyang kabaitan ng walang pasasalamat. Isang ideya ang tumatakbo sa kanyang isipan. Ang kanyang anak na babae ay nasa edad na ng pagpapakasal. Kung ang kanyang anak na babae ay maaaring ikasal sa isang mayamang pamilya mula sa Riversen, at lalo na sa makapangyarihang Riversen Mansion, maaaring makuha ni Zachariah ang kanilang suporta. Hindi na magiging banta sa kanya ang Draco Hall. Sa halip na labanan ang ngipin at kuko sa Draco Hall, nagpasya siya na mas matalinong hanapin ang kanyang sarili ng ilang makapangyarihang kaalyado. Ayaw niyang isipin ang kinabukasan ng Emerald Cloud Gang. Wala na itong kinalaman sa Ballards. Alam din niyang sinusubukan siyang kumbansihin ni Claude upang makipagtulungan at labanan laban sa Draco Hall. Samantala, nagiging desperado na rin si Claude. Mr. Ballard, hindi namin maaaring iwanan ang aming bantay. Kung hahayaan namin silang lumakas sa lakas, baka sakupin din nila ang iyong ari-arian. Gayunpaman, ibinasura ni Zachariah ang pag-aalala ni Claude sa isang kaway. Mag-alala kami tungkol dyan mamaya. Maaaring winasak ng Draco Hall ang mga Chavez, ngunit hindi isang matuwid na dahilan ang pag-atake natin sa kanila kasama ang ating makapangyarihang mga Guardians. Bukod dito, hindi nila tayo sinaktan, at utang ko rin kay Severin ang aking buhay. Nagulat si Claude sa narinig. Iniligtas niya ang iyong buhay. Pagkatapos ay napagtanto niya na ang Dragon Head Throne Chair sa gitna ng main hall ay nawala. Kaya talagang nalasan ka. Oo. Pagkatapos, sinabi ni Zachariah kay Claude ang lahat ng nangyari sa kanya. Pagkatapos niyang magkwento, bumantong hininga si Zachariah. Masyado na akong tumatanda para sa pakikipaglaban sa kapangyarihan. Gusto ko lang mamuhay ng payapa sa natitirang bahagi ng aking buhay. Sa tingin ko rin, si Larry ay hindi isang malupit, marahas na tao. Tumanggo lang si Claude bilang pagsang-ayon. Maaari lang tayong umasa na iiwan tayo ng Draco Hall. Nais ko ring mamuhay ng payapa sa natitirang mga araw ko. Mr. Zachariah. Nandito ang Hallmaster ng Draco Hall, si Larry Dunn, para makita ka. Sa mismong oras na iyon, isa sa mga gwardya ang nagmamadaling pumasok para ibalita ang balita. Life After Prison. Kabanata 403. Ano? Bakit nandito si Larry Dunn? Nagulat sa pagdating ni Larry, nagpalitan ng tingin sina Claude Emeraldo at Zachariah Ballard. Unang natauhan si Claude. Magtatago muna ako. Masama kong malaman ni Larry na nandito ako. Tumanggo si Zachariah matapos itong pag-isipan. Oo, magandang ideya iyon. Maaari kang magtago sa lihim na silid na iyon. Tahimik na tumanggo si Claude at naglakad patungo sa kanyang pinagtataguan. Pagkatapos ay inutusan ni Zachariah ang kanyang mga gwardya na anyayahan si Larry sa pangunahing bulwagan. Hihihi. Master Dunn. Ano ang nagdala sa'yo dito? Akala ko abala ka pa sa pakikitungo sa mga Chavez. Natawa si Zachariah habang pinagmamasdan ang Hallmaster na pumasok sa hall. Mr. Zachariah, siniguro ko sa iyo na huwag kang mag-alala. Ang Draco Hall ay isang mapayapang organisasyon. Hindi kami magpapaikot-ikot para kunin ang mahihina. Nakangiting sagot ni Larry. So ano ang pakikitungo mo sa mga Chavez? Ano ang ginawa nila para maging karapat-dapat sa iyong galit? Ilang sandali pa bago sumagot si Larry. Hindi kami ang kanilang sinaktan. Sinaktan nila si Mr. Follett. Ibig mong sabihin. Severin Follett. Kumunat ang noo ni Zachariah. Tumanggo si Larry. Muli, tinitiyak ko sa iyo na naghahanap lang kami ng kapayapaan. Hindi naman kami manggugulo kung walang manggugulo sa amin. Masaya din ako sa kalagayan ng Draco Hall ngayon. Maglaro tayo ng mabuti at magkasundo, tama ba? Tumigil siya sandali bago nagpatuloy.
Gayunpaman, kung may manggulo kay Mr. Follett, ito ay ang hatol sa kanila ng kamatayan. Si Rufus Chavez ang nakagawa ng nakamamatay na pagkakamali ng pagkidnap sa kanyang asawang si Diane at sinubukang gawin itong sarili. Kaya't nagutos si Mr. Follett na sirain ang mga Chavez. Siya ang nagutos. Uminit ang dugo ni Zachariah nang mapagtanto niya kung gaano kalakas si Severin. Tumango ulit si Larry. Oo, siya nga. Tinawagan din ako ni Mr. Follett kanina at sinabihan akong ipaalam sa iyo. Ang Draco Hall ay bahagi ng isang makapangyarihang organisasyon na pinamumunuan niya. Hindi makapaniwala si Zachariah sa narinig. Nahirapan siyang isipin na ang palakaibigang binata ang tunay na utak sa likod ng Draco Hall. Napangiti si Larry. Bukod dito, walang makakapantay sa awtoridad ni Mr. Follett. Kung gusto niyang patayin ang isang tao, makukuha niya ang kanyang hiling. Gayunpaman, hindi mo kailangang mag-alala. Hindi ka niya sasaktan kung hahayaan mo siyang mag-isa. Sige. Naiintindihan ko. Pinilit ni Zachariah na tumawa. Hahaha. At saka, sa palagay ko maaari nating ipagpaliban ang usapin ng buwis. Sa bagay, hindi naman tayo kapos sa pera. Ayaw lang namin ng gulo sa inyo. Nakangiti si Larry habang sumasaludo gamit ang kanyang palad at kamao. Kung ganoon nga, magpapasalamat kami sa iyong kabutihang loob. Huwag kang mag-alala. Papanatilihin namin ang ating mapayapang relasyon. Marahil ay maaari rin kaming humingi ng tulong sa iyo kapag kailangan namin ang iyong tulong. Wala naman talagang problema. Life After Prison. Kabanata 404. Alam ni Zachariah Ballard na si Larry doon ay may mga matatamis na salita lamang. Ang kanyang tunay na layunin ay ipaalala na Severin Follett ang tunay na utak na nagpapanatili ng mababang profile. Ang pagbisita ni Larry doon ay isang nakatagong banta at babala para sa kanya na huwag gumanti sa Draco Hall. Sige, iyon lang ang gustong iparating sa iyo ni Mr. Follett. Aalis na ako ngayon. Nang magsimulang umalis si Larry sa bulwagan, inihatid siya ni Zachariah palabas. Huwag kang mag-alala. Hangad din namin ang kapayapaan. At saka, iniligtas ni Mr. Follett ang buhay ko at tinulungan din ang pamilya ko. Sisiguraduhin kong hindi siya tatawid. Biglang napahinto si Larry sa kanyang kinatatayuan. Oh, tama. Kailangan kong ipaalala sa iyo na mas gusto ni Mr. Follett na magpanatili ng mababang profile. Sana ay ilihim mo ang sinabi ko sa iyo. Huwag mo sanang ilantad ang totoong pagkatao ni Mr. Follett. Oo, naiintindihan ko. Tumango si Zachariah bilang pagsang-ayon. Nakahinga ng maluwag si Zachariah pagkaalis ni Larry doon. Bilang karagdagan sa pag-alam tungkol sa pagkakakilanlan ni Severin bilang tunay na pinuno ng Draco Hall, nagulat din siya sa kung gaano siya kalakas ng palihim. Kasabay nito ang paglabas din ni Claude Emeraldo sa kanyang pinagtataguan. Ano sa tingin mo ang sinabi niya? Nilingan ni Zachariah si Claude. Simula ngayon, hindi ko na kailangan ng mga gang mo na magbayad sa akin ng buwis. Bukod sa pagsubok sa katapatan mo, isa rin itong babala. Pero ngayon, parang biro ang pamilya ko kumpara sa Draco Hall. Sa palagay ko sila ang pinakamakapangyarihan ngayon. Binati ni Claude si Zachariah bilang pasasalamat. Salamat, Mr. Zachariah. Buti na lang napagpasyahan nating huwag atakihin ang Draco Hall, at dumating pa sila para bigyan kami ng babala tungkol dito. Kahit na magtulungan tayo para labanan sila, sa palagay ko ay hindi tayo katugma para sa kanila. Si Severin ay dapat nasa antas ng isang pangsyam na antas na Grandmaster, at si Larry ay mukhang hindi naloloko sa kanya. Pinag-isipang mabuti ni Zachariah. Oo, hindi natin kayang saktan si Severin. Dapat ay nasa kanyang magagandang libro at panatilihin ang isang palakaibigang relasyon sa kanya. Tumango si Claude. Tama, ngunit ang pagiging palakaibigan sa kanya ay hindi sapat. Kailangan din nating pasayahin siya upang mapanatili ang kapayapaan sa pagitan natin. Mabuti na lang at sinabihan ko si Hugo at ang iba na pabayaan siya. Kung hindi, magiging katulad tayo ng mga Chavez. Biglang tumakbo si Zenoa Ballard sa bulwagan. Parang nasasabik siya sa isang bagay. Magandang balita, kuya. Mas maaga iyon kaysa sa inaasahan ko.
Napangiti si Zachariah nang maisip niya ang sinasabi ni Zenoa. Ipagpalagay ko ang ibig mong sabihin. Ligtas si Keegan at Lynette. Oo, kakatawag lang nila sa akin tungkol dito. Isa pa, sinabi nila sa akin na may some Iris sa hideout ng Black Cloud Gang. Nagsimulang tumulo ang mga luha sa mga mata ni Zachariah. Naisip niya na ang pagliligtas sa kanyang pamangkin ay isang imposibleng gawain. Wala man lang siyang pag-asa na matupad ang pangako ni Severin. Pagkatapos ng lahat, ang Black Cloud Gang ay makapangyarihan at kakilakilabot. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na malapit na nilang matugunan ang kanilang pagkatalo. Life After Prison. Kabanata 405. Ang Black Cloud Gang mula sa Falcodem, nawasak. Nabalitaan ni Claude Emeraldo kung gaano kalakas at kalihim ang Black Cloud Gang. Dahil isang maliit na bansa, hindi mahawakan ng Falcodem ang gang. Gayunpaman, may isang tao na nagawang sirain ang gang ng madali. Palibhasa'y humanga sa nangyari, sinabi ni Zachariah kay Claude ang nangyari sa kanya. My goodness! Gaano kalakas ang Severin na ito? Isang tawag lang ang kailangan niya para salakayin at sirain ang napakalakas na organisasyon mula sa ibang bansa. Iniligtas pa niya ang iyong dalawang pamangkin. Nakakabaliw. Gulat na bulalas ni Claude. Tumanggaw si Zachariah bilang pagsang-ayon. Talagang misteryoso siya. Kung hindi siya nagboluntaryong tumulong o magpadala kay Larry para kausapin tayo, hindi natin malalaman na ganito siya kalakas. Pinutol ni Zenoa Ballard ang mga lalaki. Kuya, binanggit ni Keegan na isasama ng mga Risquare si Lynette at siya sa ating lungsod. Magbibiyahe sila sakay ng private jet at darating sa airport bandang tanghali kinabukasan. Isang pribadong jet. Wow, kailangan natin silang pasalamatan ng maayos. Sabi ni Zachariah sa tono ng pasasalamat. Kuya, kailangan din nating magpasalamat kay Severin. Buhay ang anak ko dahil magkaibigan sila. Bagamat nawala ang lahat ng kanyang ari-arian sa ibang bansa, nagpapasalamat si Zenoa na buhay ang kanyang mga anak. Hindi kayang palitan ng kahit anong yaman ang kaligtasan ng kanyang mga anak. Siyempre, bukod sa pasasalamat kay Severin, dapat din tayong maging mabait sa kanya. Nakakapagtaka rin na may kilala si Keegan na hindi kapani-paniwalang tulad niya. Tumawa si Zachariah. Siya ay sumuko sa paggawa ng Ballards, ang pinakamakapangyarihang pamilya sa Brookborn. Naramdaman din niyang may natanggal sa kanyang balikat. Pagkatapos ng lahat, ang isang taong may sapat na kapangyarihan upang maimpluwensyahan ang mga dayuhang bansa tulad ni Severin ay hindi magkakaroon ng problema sa pagdomina sa isang maliit na lungsod tulad ng Brookborn. Naisip ni Zachariah na ang kanyang lungsod ay nasa ligtas na mga kamay. Nga pala, Zenoa. Nabanggit ba ng anak mo kung sino ang nagligtas sa kanya? Tanong ni Claude. Oo, ginawa niya. Siya ang sikat na war chief, Valerian Sutcliffe. Nasa sabik na sabi ni Zenoa. Ang war chief Valerian. Ini-escort niya sina Lynette at Keegan. Isa pang lamig ang damaloy sa gulugad ni Zachariah. Ang war chief ay isa sa 4 na Great War Gods. Ang pagbisita ng isang sikat na tulad niya ay maglalagay kay Brookborn sa mapa. Iyon ay makakaakit din ng mga mangangalakal mula sa ibang mga lungsod na magnegosyo doon. Nangangahulugan din ito ng isang mas maliwanag na hinaharap para sa Brookborn. Tama. Nakita ko rin na hindi ka panipaniwala noong una kong narinig ang tungkol dito. Sabi ni Zenoa. Ahem, binabati kita. Ang Brookborn Mansion ay dapat magbigay sa kanila ng mainit na pagtanggap. Ang pag-imbita sa war chief na manatili ay magpapatibay ng iyong reputasyon. Tumikim si Claude para itago ang inggit. Pagkatapos ng lahat, ang mga Ballard at ang mas matataas na uri ng mga pamilya ang sasalubungin ang war chief. Ang Emerald Cloud Gang ay napakaliit para makatanggap ng ganoong mahalagang panauhin. Binisita ng war chief ang ating lungsod. Napakagandang sandali. Life After Prison. Kabanata 406. Ilang bisita ang mayroon tayo. Dapat tayong maghanda ng 2 mansyon para sa kanilang pananatili. Nasa sabik na sabi ni Zachariah Ballard. Kung gayon ay aalis na ako. Sumaludo si Claude Emeraldo at agad na umalis.
Nagulat ang mga katulong ng pamilyang Ballard na nagtatrabaho sa malapit nang marinig nilang bibisita ang war chief. Mabilis na kumalat ang balita sa iba pang mga katulong. Kinabukasan, narinig ng ibang mga pamilya sa Brookborn ang tungkol sa balita. My goodness! Bibisita ang war chief na si Valerian Sutcliffe. Narinig ko na iniimbitahan siya ng mga pamilya para sa hapunan. Magdadala ito ng magandang reputasyon kung siya ay panauhin sa hapunan. Ang katanyagan na iyon ay magdadala din ng magandang negosyo. Nang marinig ang balita, tinalakay ito ni Catherine Shanahan kina Diane, Severin, at sa iba pa niyang pamilya. Darating na ang War Chief Valerian. Bulong ni Severin sa sarili. Alam niyang makukuha ni Valerian ang kanyang mga tauhan para ay escort sina Keegan at Lynette. Walang anumang pangangailangan para sa kanya na gawin ito sa kanyang sarili. Medyo nagulat siya sa mga nangyari. Oo, bihira lang ang isang celebrity na bumisita sa ating lungsod. Dapat ba nating padalhan siya ng imbitasyon? Ginagawa rin ito ng ibang mga pamilya. Pupusta ako na mananatili pa ang war chief ng ilang araw. Ang sarap isama siya sa hapunan. Medyo nabigla si Catherine. Nakangiting si Stanley ang unang nagkomento. Lola, maaaring maayos na ang takbo ng pamilya natin kamakailan, ngunit hindi ba tayo nauuna sa ating sarili? Ang Brookborn Mansion at ang mga first-tier na pamilya ay mas kwalipikadong imbitahan siya. Kahit na pagkatapos ng aming kamakailang pagkuha ng ari-arian ng mga Chavez, ang ating pamilya ay nasa pangalawang antas lamang sa pinakamahusay. Hindi man lang tayo nasa parehong liga sa mga first-tier na pamilya. Tama. Wala tayong pagkakataon. Huwag tayong hamarang sa kanila. Tumango si George. Napalitan ng galit ang mukha ni Catherine. Sa tingin mo mas nakakaalam ka. Kahit 1% pagkakataon lang na magtagumpay, dapat lagi natin itong subukan. At saka, kahit ang mga third-tier na pamilya ay sinusubukan din. Bakit hindi? Tama si Lola. Dapat nating subukan. Tumango si Diane. Dapat ipadala natin si Diane at Megan para imbitahan siya. Baka mahulog siya sa charms nila at dumating. Sabi ni Felicia. Sa tingin mo ba mahuhulog ang war chief sa ganoong klaseng panlilinlang? Ang isang sikat na tulad niya ay hindi nagkukulang sa magagandang babae na nagsisikap na pasayahin siya. Sa tingin mo ba ay tatanggapin niya ang aming imbitasyon dahil sa iyong magagandang anak? Ngumisi si Stanley. Hindi natin malalaman kung hindi natin susubukan, di ba? Protesta ni Megan. Papatunayan kung mali ka. Hindi nakakapinsala kung subukan mo pa rin. Tama. Susubukan natin bukas. Tumango rin si Diane. Ngumiti si Severin habang proud na proud sa kanyang asawa. Okay. Ihahatid ko kayong dalawa doon bukas ng umaga. Tingnan natin ang dakilang war chief. Life after prison. Kabanata 407. Nang maghiwalay ang lahat pagkatapos ng talakayan, sina Severin at Diane ay pumunta sa kanilang sasakyan. Gayunpaman, paglabas nila sa main hall, napansin nila ang isang bodyguard na tumatakbo palapit sa kanila. Madam, sir. May mga bisita tayo mula sa Emerald Cloud Gang. Ang Emerald Cloud Gang. Bakit sila nandito? Kumunat ang noo ni Catherine Shanahan. Aba, bisita pa natin sila. Papasukin mo na sila. Lumitaw si Claude Emeraldo kasama ang ilan sa kanyang mga tauhan na may dalang maraming kahon. Matapos malaman ang tunay na pagkatao ni Severin, hindi na siya naglakas loob na lagyan ng butter si Severin. Napagpasyahan niya na mas matalinong magsimulang kumita ng mga pabor mula kay Catherine sa halip. Nakaramdam siya ng tuwa nang makita sina Severin at Diane. Ang pagkakaroon ni Severin sa paligid upang saksihan ang kanyang pagpupugay kay Catherine ay pagpatay ng 2 ibon gamit ang isang bato. Claude Emeraldo, sa iyong serbisyo. Madam Catherine, kinakatawan ko ang Emerald Cloud Gang para batiin ang pag-akyat ng iyong pamilya sa ikalawang baitang. Narito ang isang set ng mga jade ornaments, gold bull lions, isang pares ng gintong hikaw. Isang lingkod na nagtatrabaho para sa mga Shanahan ang tumanggap ng mga regalo. Maraming salamat, Mr. Emeraldo. Masyado kang magalang. Mangyaring umupo. Hindi maitago ni Catherine ang kanyang ngiti.
Natuwa siya dahil nagpa siya ang Emerald Cloud Gang na magpakita at batiin sila. Ang kanyang pamilya ay hindi madalas makitungo sa mga gang, kaya ito ang kanilang pinakamahusay na pagkakataon upang makakuha ng ilang mga kaalyado. Pinulot ang isa sa mga kahon, naglakad si Claude kay Severin at ipinasa ito sa kanya. Mr. Foylet, nagkataon lang. May inihanda din akong regalo para sa iyo. Sana magustuhan mo. Para sa akin. Medyo nagulat si Severin, pero naisip niya ang intensyon ni Claude. Mr. Emeraldo, wala akong ginawa para maging karapat-dapat sa regalo mo. Medyo naging awkward ang sitwasyon para kay Claude, ngunit mabilis siyang nakabalik. Hihihi. Hindi mo kailangang magpakumbaba, Mr. Foylet. Marunong ka at sanay sa medisina, at kakailanganin namin ang tulong mo sa hinaharap. Isipin mo ang reg-along ito bilang paggalang namin. Sana ay tanggapin mo ito. Nag-aatubili si Severin na tanggapin ang regalo, ngunit na-curious siya kung ano iyon. Nang buksan niya ang kahon, nagulat siya nang makita niya ang 1,000 taong reishi na kabute. Habang ang hitsura ng kabute ay medyo nakakadismaya, ito ay nagpapalabas ng napakalaking espiritual na enerhiya. Ganito ang ginagastos niya para lang mapanalunan ako. Napaisip si Severin. Sa wakas, tinanggap niya ang regalo at sinabing, sige, tatanggapin ko ang regalo mo. Magkaibigan na tayo simula ngayon. Kakamaw ka sa likod namin, kakamaw kami sa iyo. Life After Prison. Kabanata 408. Nakahinga ng maluwag si Claude Emeraldo nang tanggapin ni Severin ang kanyang regalo. Gayunpaman, alam din niyang nagpapakumbaba lang si Severin nang pinahaba niya ang kanyang pagkakaibigan. Sa bagay, hindi naman kailangan ni Severin ng tulong niya. Alam niyang sinusubukang itago ni Severin ang kanyang pagkakakilanlan, nagpa siya siyang makipaglaro. Hahaha. Oo nga. Dapat tayong magtulungan sa oras ng pangangailangan. Nagpalitan ng tingin sina Stanley at George, na nanonood sa malapit. Kumaibat ang kanilang mga labi habang iisa ang iniisip. Si Severin at Claude ay madalang na makipag-usap sa isa't isa. Kailan pa sila naging maayos? Mr. Emeraldo, maupo ka muna. Ipapahanda ko sa mga katulong ang tanghalian para sa iyo. Ikinararangal namin na ikaw ay aming panauhin, kaya't uminom tayo ng ilang beses. Sabi ni George. Hahaha. Pareho din ang iniisip ko. Dapat uminom tayo o dalawa. Tumawa si Claude habang sinusundan si George sa loob ng bahay. Inimpake ni Severin ang kahon at bumaling sa asawa. Honey, sa tingin ko kailangan nating ipagpaliban ang ating paglalakbay pauwi. Natatakot ako na hindi ko matatanggihan ang alok niyang makipag-inuman sa kanya. Tumawa si Diane. Hindi ko alam na ganoon kaganda ang relasyon mo kay Mr. Emeraldo. Mas mabuti pa, hindi ko alam na ikaw ay napakasosyal na paro-paro. Buti na lang, ang iyong mga koneksyon ay nakakatulong sa paglago ng negosyo ng pamilya natin. Talaga. Sosyal na paro-paro. Ngayon ikaw ay masama, honey. Protesta ni Severin. Samantala, sa balcony ng tea house sa tapat ng Shanahan's Estate, may nakamasid sa mag-asawa mula sa malayo. Tiningnang mabuti ng matandang Ginoo si Severin. Pagkatapos, tiningnan niya ang litratong nasa kamay niya at ngumisi. Sa wakas natagpuan na kita, brat. Papatayin kita at tatapusin ang misyon na ito. Ang lalaki ay walang iba kundi ang Six Stars Assassin. Sa kabilang banda, sa Ballard Estate, nasasabik si Sheila sa pagbisita ng War Chief. Tatay, darating ba ang War Chief sakay ng eroplano bukas? Si Zachariah ay humihigop ng tsaa sa mabuting kalooban. Gayunpaman, dahil kinulong niya ang sarili sa loob niya. Bahay, hindi niya alam na ang balita ng pagbisita ng War Chief ay kumalat na parang apoy. Inaasahan ng lahat sa Brookborn na makilala ang maalamat na Great War Hero. Nang marinig ni Zachariah ang tanong ng kanyang anak, sumimangot siya at ibinaba ang kanyang tasa. Paano mo nalaman? Bakit hindi ako? Pinag-uusapan ito ng lahat sa kalye. Narinig ko rin na bibigyan siya ng isang pagtanggap ng mga mangangalakal at ang mga matataas na pamilya. Iimbitahan nila siya sa kanilang mga tahanan. Humajijek si Sheila habang nagpatuloy. Tatay, gusto ko rin pumunta. Pakiusap isama mo ako bukas.
Gusto kong makilala ang war chief at magpapakuha ako ng litrato kasama siya. Panghabang buhay na pagkakataon na makilala siya. Nanginginig ang mga labi ni Zachariah. Alam nila. Akala ko ang pamilya lang natin ang nakakaalam ng pagbisita niya. Ano ang gagawin natin? Baka mawalan tayo ng pagkakataon na imbitahan siya sa lugar natin. Hindi malamang. Ang ating pamilya ang pinakamakapangyarihan sa lungsod na ito, at magiging kawalang galang sa kanya kung hindi niya tatanggapin ang ating imbitasyon. Hindi iyon gumagana, Sheila. Hindi kailangan ng dakilang war chief na magbigay galang sa atin. Umiling si Zachariah. Nga pala, hindi ba dapat makipaglaro ka kay Severin? Life after prison. Kabanata 409. Tatay. Ikaw. Hinahayaan mo akong makipaglaro sa gwapo kong si Severin. Isang gulat na ekspresyon ang bumalot sa mukha ni Sheila. May plano siyang lumabas sa kanyang tahanan, ngunit natatakot siyang magalit ito sa kanyang ama. Hindi niya inaasahan na magbabago ang tono ng kanyang ama. Anong sorpresa? Gayunpaman, hindi agad ibinaba ni Sheila ang kanyang pagbabantay. Hihihi. Sinusubukan mo ba ako? Sinusubukan ka. Kamakailan ay nagkaroon ako ng mas mahusay na impresyon kay Severin. Kung makakahanap ka ng paraan upang maging asawa niya, sa palagay ko ay magandang ideya din iyon. Naisip ni Zachariah na si Severin ay higit pa sa tila sa kanya. Siya ay humanga sa kakayahan ni Severin na magpakilos ng isang malakas na puwersa sa pamamagitan ng isang tawag sa telepono, ang kanyang pakikipagkaibigan sa war chief, at ang pagkakaroon din ng Draco Hall sa ilalim ng kanyang hinlalaki. Kung ikukumpara sa iba pang mga kabataang lalaki sa lungsod, siya ang magiging pinakamahusay na manugang na mahihiling niya. Tatay, nagbago ka na. Tiningnan ni Sheila ng masama ang kanyang tatay, at namulat siya sa realisasyon. Oh, nakikita ko kung ano ang nangyayari ngayon. Tumawag si Severin sa telepono para hilingin sa isang kaibigan na iligtas ang mahal kong mga pinsan, at ang war chief ang nagligtas sa kanila. Kaya ibig sabihin magkaibigan na sila. Hihihi. Tatay. Kaya naman nagkakaroon ka ng pagbabago ng puso, di ba? Binigyan ni Sheila ng masamang tingin ang ama. Masaya ako na aprubahan mo ako sa aking mahal na Severin, pero kasuklam-suklam iyon sa iyo, tatay. Ako, kasuklam-suklam. Kung gayon huwag kang maglakas loob na salubungin siya. Pabirong sabi ni Zachariah sabay tawa habang pinagmamasdan ang anak na masayang umaalis. Sinamahan ng isang pangkat ng mga bodyguard, sumakay si Sheila sa bahay ni Severin. Gayunpaman, mabilis niyang nalaman mula kay Felicia Shanahan na nasa estate pa rin ng mga Shanahan si Severin para sa isang pulong at babalik lang pagkatapos ng tanghalian. Tiningnan ni Sheila ang oras, at 11:00 pa lang ng umaga. Sa pag-aakalang makakarating siya sa estate ng mga Shanahan sa oras ng tanghalian, iniharap niya ang mga regalo. Binili niya para kina Maurice Foylet at Felicia. Pagkatapos, nagmaneho siya papunta sa estate ng mga Shanahan. May gusto ang babaeng iyon sa ating Severin, ha? Napabuntong hininga si Maurice habang pinagmamasdan ang sasakyang papaalis. Bakit ka nagbubuntong hininga? Ang pagkakaroon ng isang taong may gusto sa ating anak ay nangangahulugan na kaya niya. Sagot ng asawa niyang si Judith. Oo, kaya niya, pero nakuha na niya si Diane. Papayag ba si Diane na si Sheila ang pumagitna sa kanila? Tsaka mabait si Sheila pero matigas din ang ulo. Natatakot ako kapag may nangyaring masama sa kanya, hindi kawan ng Ballard si Severin o kahit na tayo. Sumili ang pagsimangot sa mukha ni Judith. Hindi ko kailanman naisip iyon. Gayunpaman, hindi ba normal na magkaroon ng dalawang asawa o higit pa ang mga mayayaman? Alam nating makonsiderasyon si Diane, ngunit tatanggapin ba niya ang ideya? Bukod dito, ang mga Shanahan ay sabik na sumakay sa mga coattails ng pamilyang Ballard. Sa tingin mo, papayag ba ang mga Shanahan kung ikasal si Severin kay Sheila? Sa tingin ko gagawin nila. Gayunpaman, sa palagay ko ay hindi papayag si Diane. Kahit na ginawa niya, maaaring hindi makontento si Sheila na maging kapantay ni Diane. Bahagyang kumunot ang noo ni Maurice bago nagpatuloy. Kung iisipin, ang mayayaman at makapangyarihan ay kayang magpakasal ng maraming asawa.
Maaaring magkaroon ng magandang relasyon si Severin, ngunit sapat ba ang kanyang kakayahan upang maging katapat ng mga Ballard? Matutuwa ba si Zachariah Ballard na hayaan ang kanyang anak na maging pangalawang asawa ni Severin? Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Judith. Hoy, hindi na siya bata, kaya huwag na natin siyang alalahanin. Bakit hindi mo na lang sanayin ang pagmamaneho mo at kunin ang iyong lisensya? Samantala, hindi nagtagal si Sheila ay nakarating sa estate ng mga Shanahan. Gayunpaman, napagtanto niya na hindi magandang ideya na dumating ng walang dala. Sige, maghahanda ako ng mga regalo para sa mga in-laws ni Severin, Madam Catherine, Diane, at ang kapatid niyang si Megan. Kailangan kong magkaroon ng magandang impresyon sa kanila. Sa ganoong paraan, mas madali para sa akin na makuha ang puso ng aking matamis na Severin. Agad siyang pumasok sa isang shopping mall sa malapit, bumili ng maraming mararangyang regalo, at pinadala sa kanyang mga bodyguard ang mga reg along iyon sa estate ng mga Shanahan. Life After Prison. Kabanata 410. Miss Ballard. Iyan ay isang sorpresa. Kailangan kong ipaalam sa madam ang iyong pagdating. Nakilala ng isa sa mga bodyguard ng Shanahan si Sheila. Kung tutusin, sikat siya sa mga bodyguard. Nag-lunch sila ngayon, di ba? Hindi mo na kailangang ipaalam sa kanila. Ako na mismo ang makikipagkita sa kanila. Miss Ballard, hayaan mo akong samahan ka. Nag-lunch sila sa bahay ni Madam. Ang daming tao doon, pati si Mr. Emeraldo andun din. Sabi ng bodyguard habang masayang umakay. Nandito rin si Mr. Emeraldo. Nagulat si Sheila, ngunit hindi na siya nagtanong patungkol dito. Sa wakas ay dumating na ang dalawa sa looban sa harap ng bahay ni Catherine. May ilang mesa na puno ng pagkain. Nakaupo na ang mga bisita at naghanda na sa kanilang mga pagkain. Maaari ka bang maglaan ng isang set ng mga kagamitan sa pagkain, Madam Catherine? Pabirong sabi ni Sheila. My goodness, ito ay si Miss Ballard. Ano ang nagdadala sa iyo dito? Halika, maupo ka. Dapat sinabi mo sa amin na darating ka. Tuwang-tuwa si Catherine nang makita si Sheila. Well, sa malapit lang ako namimili. Eto na mga regalo ko sa iyo, madam. Sana magustuhan mo. Inabot ni Sheila ang 2 kahon kay Catherine. Nako, hindi mo dapat ginawa. Palagi kang welcome na bumisita sa amin, at hindi mo kailangang maging bukas palad. Tumawa si Catherine habang tinatanggap ang mga regalo. Hello, Miss Ballard. Sinalubong siya ni Claude Emeraldo at ilang iba pa. Hello, Miss Ballard. Isang karangalan na makasama ka rito. Lumitaw din sina George at Stanley Shanahan na may ngiti sa kanilang mga labi. Hindi mo kailangang maging magalang. Mangyaring, magpatuloy sa iyong tanghalian. Iniabot ni Sheila ang isa pang regalo kay Felicia Shanahan. Tita, sana magustuhan mo ang reg along ito. Pagkatapos, naglakad siya papunta kina William at Megan Shanahan para iabot sa kanila ang kanilang mga regalo. Para sa amin ito. Maraming salamat, Miss Ballard. Ikinatuwa ng mag-asawa ang mamahaling regalo na nagkakahalaga ng libo-libo mula kay Sheila. Huling bumaling si Sheila kay Diane. Diane, hindi ako sigurado kung ano ang dapat kong makuha para sa iyo, kaya binilhan kita nitong set ng mga damit at isang handbag. Sana magustuhan mo. Nakakunot ang noo ni Severin habang pinagmamasdan ang nangyayari. Tinansya niya na ang mga regalo ay nagkakahalaga ng daan-daang libo. Malaki ang ginagastos niya para makuha ang puso niya.